Napansin niyo rin ba na habang tumatanda tayo, mas lalo nating pinahahalagaan ang bawat sandali ng katahimikan at kapayapaan sa ating sarili? Para bang mas nagiging malinaw ang bawat pintig ng ating katawan at mas nararamdaman natin ang anumang kakaiba. Pero minsan, may mga bagay tayong ginagawa na akala natin ay pribado at walang masamang epekto. Pero sa totoo lang, pwede itong magdulot ng malalim na problema sa ating prostate at sa ating pangkalahatang kalusugan. Naranasan nyo na ba yung pakiramdam na parang may nagbago sa inyong pangangatawan, lalo na sa bahagi ng inyong prostate, pero hindi nyo lang masabi kung ano ang sanhi? O yung pakiramdam na meron kayong ginagawa na parang hindi na akma sa inyong edad pero mahirap iwasan? Ang totoo, hindi tayo masyadong pinag-uusapan ng mga bagay na ito, pero napakahalaga na malaman natin ang tamang impormasyon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang napakasensitibong paksa na maaring maging susi sa pag-iwas sa pinsala, sa prostate at sa pagpapanatili ng inyong kalusugan habang kayo ay tumatanda. Malalaman nyo ang mga maling kaugalian na dapat iwasan at kung paano nyo mapoprotektahan ang inyong sarili para sa mas mahaba at mas masiglang buhay. Huwag kayong bibitaw at panoorin ang video na ito hanggang sa huli dahil mayroong isang bagay na talagang magugulat sa inyo. Ngayon, simulan nga natin sa unang bagay na kailangan nating pag-usapan at iwasan, lalo na sa ating edad. Madalas nating inisip na ang ating pribadong gawain ay personal lamang at walang epekto sa ibang bahagi ng ating katawan. Pero hindi ito totoo. Ang unang panganib na kailangan nating bantayan ay ang sobrang lakas o agresibong paraan na pagbibigay kasiyahan sa sarili. Marahil ay nakasanayan na natin noong bata pa tayo na mas malakas ang puwersa o mas mabilis ang galaw. Pero habang tumatanda ang ating katawan, nagbabago rin ang ating mga tissue at organ. Ang prostate, halimbawa, ay isang glandula na nasa ilalim ng pantog ng lalaki na may mahalagang papel sa reproductive system. Habang tumatanda tayo, karaniwan nang lumalaki ang prostate, isang kondisyon na tinatawag na benign prostatic hyperplasia o BPH. Ito ay natural na bahagi ng pagtanda, ngunit ang maling pag-aalaga o labis na paggamit ng puwersa ay maaring mapalala ng kondisyon o magdulot ng bagong problema. Pag gumagamit tayo ng labis na puwersa o agresibong kilos, lalo na sa bahagi ng perineum, na siyang espasyo sa pagitan ng ating bayag at puwet, direkta nating nilalagyan ng pressure ang prostate. Isipin nyo, para lang kayong nagbibigay ng sobrang pressure sa isang lambot na bahagi ng inyong katawan. Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na labis na puwersa o friction ay maaring magdulot ng pamamaga, iritasyon at maging pinsala sa prostate. Ito ay maaaring humantong sa tinatawag na prostatitis o pamamaga ng prostate na masakit at hindi komportable. Maari itong magpakita ng sintomas tulad ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi, pananakit sa singit o lower abdomen at kung minsan, lagnat. Hindi lang ito pisikal na epekto. Ang stress at discomfort na dulot nito ay maaaring makaapekto rin sa inyong mental na kalusugan at sa inyong kakayahang makatulog ng maayos. Ang solusyon dito ay ang pagiging mas maingat at mas banayad. Kinakailangan nating makinig sa ating katawan. Kung may nararamdaman kayong anumang discomfort o pananakit, huminto ka agad. Ang layunin ay magbigay kasiyahan sa sarili nang walang anumang pinsala. Hindi kailangan ng labis na bilis o lakas para maramdaman ang sarap. Sa katunayan, ang mas banayad at dahan-dahang paggalaw ay maaaring maging mas kasiyasiya at mas ligtas. Gumamit ng tamang dami ng pampadulas o lubricant na akma sa inyong balat at hindi nakakairita. Ang pagiging maluwag at paghinga ng malalim ay makakatulong din para hindi maging labis ang tensyon sa katawan. Tandaan, ang katawan natin ay nagbabago habang tumatanda at kailangan nating iayon ang ating mga gawi sa mga pagbabagong ito. Ang pagiging maingat sa mga personal na gawain ay hindi lang para sa kalusugan ng prostate, kundi para na rin sa inyong kabuuang kagalingan. Hindi natin gustong ang isang pribadong sandali ay maging sandipan ng sakit at alalahanin. Sa halip, dapat itong maging isang pagkakataon para sa relaksasyon at self-care. Ang pagiging mapagmatyag sa mga signal ng ating katawan ay susi upang maiwasan ang anumang pinsala. Kung ang isang partikular na paraan ay nagdudulot ng pananakit, ibig sabihin ay hindi ito ang tama para sa inyo. Huwag ipilit
dahil mas malaki ang magiging problema sa huli. Ang paghanap ng ibang paraan na mas komportable at hindi nagdudulot ng sakit ay mahalaga. Maaring maging isang malaking pagbabago sa inyong buhay ang pagiging mas maingat at mas banayad sa mga ganitong gawain. Hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa sakit, kundi tungkol din sa pagpapahalaga sa inyong sarili at sa inyong kalusugan. Dahil sa huli ang kalusugan ang ating pinakamahalagang yaman at dapat nating alagaan ito sa lahat ng posibleng paraan. Ngayong napag-usapan na natin ang tungkol sa pagiging maingat sa puwersa at intensity, lumipat naman tayo sa isa pang napakahalagang punto na madalas nating binabalewala. Inimapa. Ang ikalawang punto na kailangan nating pagtuunan ng pansin ay ang pagbalewala sa anumang uri ng discomfort o pananakit. Madalas, kapag tayo ay matanda na, may tendensya tayong balewalain ng mga maliliit na kirot o kakaibang pakiramdam, iniisip na normal lang yan sa edad. Pero sa mga personal na gawain tulad ng pagbibigay kasiyahan sa sarili, ang anumang uri ng discomfort o pananakit ay isang senyales na hindi dapat ipagsawalang bahala. Kung sa kalagitnaan ng inyong personal na gawain ay nakaramdam kayo ng kirot, paghapdi o anumang uri ng di kanais-nais na pakiramdam sa bahagi ng inyong prostate, perineum o maging sa ari mismo, mahalagang huminto kaagad. Ang pagpapatuloy sa kabila ng pananakit ay parang pagmamaneho ng sasakyan na umiilaw ang warning light. Masisira lang ang makina kung ipipilit mo. Sa kaso ng ating katawan, maaari magdulot ito ng mas malalang pinsala sa tissue, pamamaga o impeksyon. Halimbawa, kung meron na kayong mild na pamamaga ng prostate o BPH at patuloy kayong gumagamit ng agresibong paraan kahit masakit, lalo ninyo lang itong palalabasin. Ang pamamaga ay maaring lumala at maging sanhi ng matinding pananakit, hirap sa pag-ihi at maging pagbara ng ihi. Ang prostate ay napaka-sensitive na organ at ang anumang iritasyon o pinsala dito ay maaring magdulot ng malaking discomfort at magpababa ng kalidad ng buhay. Isipin nyo na lang ang pagdami ng pag-ihi sa gabi, ang hirap sa pagumpisa ng pag-ihi o ang pakiramdam na hindi lubos na naubos ang ihi. Lahat ito ay sintomas na maaring lumala dahil sa maling practice. Bukod pa rito, ang pananakit sa bahagi ng pelvic floor o perineum ay maaring senyales ng muscle strain o nerve irritation. Sa pagtanda, mas nagiging marupok ang ating mga kalamnan at ugat, kaya mas madali silang masira o mainis. Ang paulit-ulit na strain ay maaring magresulta sa matagalang pananakit na mahirap gamutin. Kaya ang pinakamahalagang payo rito ay ang maging sensitibo sa mga signal ng inyong katawan. Pakinggan ninyo ang bawat kirot, bawat hapdi. Huwag ninyong isipin na pahala na o mawawala rin ito. Mas mainam na huminto, magpahinga at pagmasdan ng nararamdaman. Kung ang sakit ay patuloy o lumalala o kung may kasamang lagnat, panhinginig o hirap sa pag-ihi, huwag mag-atubiling kumonsulta agad sa doktor. Maaring ito ay senyales ng impeksyon o ibang seryosong kondisyon na nangangailangan ng agarang medical na atensyon. Tandaan, ang paghahanap ng tulong medical ay hindi senyales ng kahinaan, kundi ng katalinuhan at pagmamalasakit sa sarili. Marami sa atin, lalo na sa ating kultura, ang nahihiyang pag-usapan ang mga ganitong bagay. Pero ang inyong kalusugan ang mas mahalaga. May mga doktor na espesyalista sa urinary at reproductive health, tulad ng mga urologist, na handang tumulong ng walang paghuhusga. Ang maagang pagtukoy at paggamot sa anumang problema ay makakatulong upang maiwasan ang mas malalang komplikasyon. Ito ay isang paalala na ang pag-aalaga sa sarili ay hindi lamang tungkol sa pagkain ng tama at pag-ehersisyo, kundi pati na rin sa pagiging mapagmatyag sa bawat bahagi ng ating katawan, kasama na ang mga pinakapribadong bahagi nito. Sa pabibigay kasiyahan sa sarili, ang layunin ay makamit ang kasiyahan at relaksasyon, hindi ang sakit at pinsala, kaya't maging matalino at mapagmatyag sa inyong sarili. Ang ikatlong mahalagang punto na dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang hindi paggamit ng sapat na pampadulas o ang paggamit ng mga substances na hindi akma. Ito ay isang pagkakamali na madalas gawin ng marami
at maaring magdulot ng seryosong pinsala sa ari at sa pangkalahatang kalusugan ng pelvic area. Kapag walang sapat na pampadulas o kung gagamit ng mga hindi angkop na substansya, nagkakaroon ng labis na friction. Isipin niyo na lang ang dalawang bagay na pinupunasan sa isa't isa ng walang langis. Magkakaroon ng init at kaluunan, mapupudpod o masisira ang surface. Sa kaso ng ating balat at mga sensitibong tissue sa ari at perineum, ang labis na friction ay maaari magdulot ng micro tears o maliliit na punit sa balat. Kahit hindi natin nakikita, ang mga micro tears na ito ay sapat na para maging pasukan ng bakterya. Sa ating edad, mas humihina ang ating immune system at mas nagiging susceptible tayo sa mga impeksyon. Ang mga maliliit na sugat na ito ay maaring maging sanhi ng skin irritation, pamamaga at posibleng maging impeksyon sa balat o sa mas malala, urinary tract infection, UTI o impeksyon sa prostate. Ang mga oil-based lubricants tulad ng baby oil, petroleum jelly o lotion na hindi para sa intimate use ay dapat iwasan. Bagamat maaring mukha itong pampadulas, hindi ito nilayon para sa sensitibong balat ng ari. Ang mga oil-based products ay maaring magbara sa mga pores at hair follicles na maaring magdulot ng folliculitis o pamamaga ng hair follicles. Bukod pa rito, mas mahirap itong hugasan at maaring mag-iwan ng residue na pabor sa pagdami ng bakterya. Mas malala, ang ilang chemical na nasa lotions at creams na hindi intimate-friendly ay maaring magdulot ng allergic reactions, rashes o chemical burns sa sensitibong balat. Ang pinakaligtas at pinakamabisang solusyon ay ang paggamit ng water-based lubricants. Ang mga ito ay ligtas sa balat, madaling hugasan at hindi nag-iiwan ng residue. Mahalaga rin tiyakin na malinis ang anumang bagay na ginagamit sa personal na gawain. Huwag gumamit ng mga bagay na hindi naman talaga para sa intimate pleasure tulad ng mga gulay, prutas o anumang bagay na may matatalim na gilid o hindi malinis. Ito ay direkta naglalagay sa panganib ng seryosong pinsala tulad ng laceration, internal injury o impeksyon. Maging maingat din sa kalinisan ng inyong kamay bago at pagkatapos ng anumang personal na gawain. Ang simpleng paghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig ay makakatulong ng malaki para maiwasan ang pagkalat ng bakterya. Ang pagiging malinis ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa impeksyon, kundi sa pagpapanatili rin ng pangkalahatang kalusugan ng inyong balat at mga tissue sa intimate area. Sa pagtanda, mas nagiging manipis at sensitibo ang ating balat kaya mas kailangan natin maging maingat sa mga ginagamit natin dito. Ang pagpili ng tamang pampadulas at pagiging malinis ay simpleng mga hakbang na maaari magdulot ng malaking pagkakaiba sa pagprotekta ng inyong prostate at pangkalahatang kalusugan. Huwag maliitin ang kahalagahan ng hygiene at tamang gamit sa mga ganitong sitwasyon. Ang pag-iingat na ito ay hindi lamang para sa inyong katawan, kundi para na rin sa inyong kapayapaan ng isip. Isang malusog na katawan, isang malusog na isip. Sa huling bahagi na ito, pag-usapan naman natin ang isa pang critical na aspeto na madalas nating nalilimutan, ang kahalagahan ng pangkalahatang kalusugan at kung paano ito konektado sa ating mga personal na gawain. Hindi lamang ito tungkol sa mga direktang ginagawa natin habang nagbibigay kasiyahan sa sarili, kundi pati na rin sa kung paano natin inaalagaan ang ating katawan sa pangkalahatan. Ang pagiging dehydrate, ang pagkain ng mga hindi masustansyang pagkain at ang kakulangan sa tulog ay mga bagay na maaaring hindi direktang naugnay sa pagbibigay kasiyahan sa sarili. Ngunit mayroon silang malaking epekto sa kakayahan ng ating katawan na mag-repair at gumaling. Kung ang inyong katawan ay kulang sa tubig, ang inyong mga tissue ay magiging mas brittle at mas madaling masira. Ang sapat na hydration ay mahalaga para sa lahat ng function ng katawan. Kasama na ang pagpapanatili ng elasticity ng balat at kalusugan ng mga mucous membrane. Kapag hydrated kayo, mas maayos ang daloy ng dugo at mas mabilis na nakaka-recover ang katawan mula sa anumang strain o iritasyon. Isipin nyo, kung tuyo ang lupa, mas madali itong masira. Ganito rin ang ating katawan. Ang kakulangan sa bitamina at mineral mula sa hindi sapat na nutrisyon ay maaari ring magpahina sa inyong immune system. Sa ating edad, mas kailangan natin ang malakas na immune system upang
Ang hormonal balance ay naapektuhan din ng sapat na tulog na may direktang epekto sa kalusugan ng prostate at sa pangkalahatang sexual wellness. Ang matagalang kakulangan sa tulog ay maaring magdulot ng chronic inflammation na siyang ugat ng maraming sakit sa pagtanda, kasama na ang prostate issues. Kaya, tandaan, ang pag-aalaga sa inyong sarili ay hindi lamang limitado sa mga partikular na oras ng araw. Ito ay isang holistikong diskarte na sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng inyong buhay. Ang pagkakaroon ng sapat na pahinga, pag-inom ng maraming tubig at pagkain ng masustansang pagkain ay mga pundasyon ng isang malusog na katawan na siyang magbibigay ng mas mahusay na proteksyon sa inyong prostate at sa pangkalahatang kalusugan. Kung malakas at malusog ang inyong katawan, mas makakayanan nitong makabamon mula sa anumang stress o pinsala. Ngayon, marahil ay iniisip nyo, ang dami pala nating dapat bantayan. Pero huwag tayong mag-alala, hindi ito para takutin kayo. Hinsabi mga ito ay para bigyan kayo ng kaalaman at kapangyarihan. Tandaan, ang mga napag-usapan natin ay napakasimple lamang. Ang pag-iwas sa labis na puwersa, ang pakikinig sa nararamdaman ng inyong katawan at pag-iwas sa pananakit, ang paggamit ng tamang pampadulas at pagiging malinis, at ang pagpapanatili ng inyong pangkalahatang kalusugan sa pamamagitan ng tamang hydration, nutrisyon at tahinga. Ang mga maliliit na pagbabago sa inyong mga gawi ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa inyong kalusugan at kaligayahan. Huwag kayong magatubiling humingi ng tulong medikal kung mayroon kayong anumang alalahanin o sintomas. Ang mga profesional sa kalusugan ay naroroon upang tumulong. At ang maagang pagtukoy sa problema ay laging mas mainam. Ang inyong kalusugan ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon. Patuloy tayong matuto at magadat sa mga pagbabago ng ating katawan habang tayo ay tumatanda. Huwag kalimutang ibahagi sa amin ang inyong mga iniisip o karanasan sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay maaaring maging inspirasyon at tulong sa iba. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang videong ito, paki-like naman at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang helpful content na makakatulong sa inyo. Tandaan, ang bawat edad ay isang biyaya at dapat natin mamuhay ng buo at masaya sa bawat yugto nito. Live your best life at every age.